Yo brolies, kamusta? Welcome back sa ating Tagalog channel. So in today's video, bibigyan ko kayo ng unboxing and first impressions para dito sa Sinag Pro. So dito natin gagawin sa ating Tagalog channel kasi ang gusto kong gawin dito sa Tagalog channel natin is yung mga local products dito na natin gagawin. Pero gusto ko pa rin bigyan kayo ng quality content. So I'm using my DJI Osmo Pocket here by the way para sa ating on-cam, and then of course our main camera for our unboxing. So tara, unbox na natin yung Sinag Pro 96 wireless mechanical keyboard. Let's get into it. Alright, so andito na yung box ng Sinag Pro. Gumaganda yung packaging ng rack. So andito yung kanyang mga key features: tri-mode connection, south-facing hot swap sockets, 1.14 inches TFT screen, gasket mount, and yun nga, universal hot swap socket. So titignan natin if it is scale or Gateron. Okay, so around the box, may mga branding lang tayo. And then sa likod, andito na yung full specifications. Ayan, so mamaya, check natin kung ano yung mga features itong keyboard. But for now, open na natin. So, by the way, please consider subscribing sa ating Tagalog channel kasi gusto ko talaga itong pagtuunan ng pansin. Okay? Ka-sealed pa pala. Thank you very much to Sir Mike of Rack Ears for sending this in. Ayan, so kahit marami tayong pending, isama na natin to para sa inyo guys. Alright, so upon opening the box, meron tayong accessory box dito. And then of course, yung keyboard itself protected by dalawang styrofoam. Oh, meron tayong user manual sa loob din pala. Naiwan lang sa ilalim. So bago natin i-check tong keyboard, tingnan muna natin yung laman nitong accessory box. Okay, so makita natin agad may cable, switch and keycap puller, and of course yung switches or probably extra switches na rin. Alright, so here's a braided cable. And then we have a keycap and switch puller. So ang price nito is 2,995. Basically, 3,000 pesos. So para sa akin, sulit na yon para sa isang full-size keyboard na merong modern features na nakalagay nga dun sa packaging niya or dun sa box niya. So inside the box, meron din tayo ditong tatlong switches. So these are rack branded switches. Mamaya pag-usapan natin yan kung ano yung niya, specifications. Okay? So before that, silipin muna natin yung user manual. Okay, so very very basic lang. Meron pa sa likod. Just in case you're interested. Pwede nyo i-screenshot para may idea kayo kung ano yung mga features and functionalities ng Rack Sinag Pro before kayo bumili. Alright, so finally, let's go ahead. Pilipin na natin yung keyboard. So meron siyang plastic protection, at aside from that, meron pa tayo ditong dust cover. Pwede nating i-treat yan as a dust cover. Alright. Wow. Alright. So, ang first impressions ko for the keyboard, napakalinis niyang tignan. Especially for this white variant. Sobrang premium niya. Para sa akin kasi pag white, medyo may pagka premium side siya kasi parang alinis talaga niya tignan compared dun sa medyo traditional na black. So, going back dito sa keyboard ng Rack Sinag, as you can tell, we have a 96 key layout. Exploded siya kung makikita nyo rito. Meron tayong dedicated numpad, dedicated arrow keys, full function rows up top. Wala nga lang gap in between the clusters ng function rows, which is okay na din. Compromise siya para magkaroon tayo ng TFT screen dito. Tapos meron tayong of course yung ANSI layout natin. Meron tayong aluminum knob apparently. And then of course some of the nav cluster delete page up and page down. So based dun sa packaging kanina, 1.14 inch TFT display ang meron dito. So again, napakalinis tignan ng white. Tapos yung kasama niyang keycaps is sort of white and then gray and black. So instead of just two-tone colorway, tatlo na yung kulay ng keycaps niya. Ang kakaiba lang dito or medyo na-OC ako is iba-iba yung sizes ng ng fonts niya. Malalaki yung sa alpha, tapos sakto lang yung sa numbers, and then sa modifiers niya maliliit. So ayun. So ikot-ikot lang natin yung keyboard. Ito sa harap, kung makikita nyo, siya, high profile case, which means di nyo makikita yung mga switches. Mas malinis tignan. And then on this side, buti kasya pa sa frame, meron siyang parang mga chamfered edges, and meron siyang konting angle when it comes to the height niya, so ergonomic niya. And of course, meron tayong flip out stand here, na titingnan natin later. Tapos, ayan, high profile case pa rin siya. Pagdating naman sa likod, ang meron lang dito, ewan ko kung nakikita nyo sa
camera natin. Pero meron tayo ditong switch for the tri-mode connectivity. Ayan. So, wired, and then wireless, and then Bluetooth. 2.4 yung gitna. And then we also have our Type-C port dito. And then going all over at the bottom, meron tayong flip-out stands na may dalawang level. And lahat sila merong rubber tip. Tapos meron pa tayong 4 na rubber feet as well. Tapos meron tayo ditong friction-based na 2.4 GHz. Teka lang. Double check ko lang Parang feeling ko, magnetic siya. Ayan. So, unang tingin kasi parang friction-based lang siya. Pero it's magnetic, which means hindi siya basta-basta malalaglag. Meron ding rack dito. Alam nyo, dito sa mga dongle na to, sana ang nilalagay nilang instead of the brand name is yung model name itself. Pero syempre, baka extra bayad pa yun sa manufacturer. So, sa gitna, meron tayong branding, Sinag Pro 96 key wireless mechanical keyboard. So, kung makikita nyo rito, guys, screw type yung construction niya. Ibig sabihin, possible na hindi na natin kailangan mag-pry ng mga clips, 'di ba? Tatanggalin lang yung mga screw para mas maganda in terms of longevity. Kung ilang beses mo siyang bubuksan, hindi ka problema kung mapuputol ba yung mga clips. Mas okay to para sa akin in terms of the implementation. Alright, so silipin naman natin ngayon yung keycaps niya. Okay. Alright, so this one is double shot. Kung makikita nyo, merong separate na plastic para sa Legend. So, essentially, this will not fade over time or di mabubura. Okay, so tignan natin ngayon yung thickness ng keycap. So, ang thickness niya is 1.3 mm. Pretty much standard, 1.3 to 1.4. Yan. So, okay naman siya in terms of the quality ng material. Tapos, pag-usapan na rin natin yung switches while we're here. Alright, so, in terms of the switches, ang specifications nito is 45 grams, factory lubed, long stem, long spring, tapos yung stem niya is made out of PO material, tapos yung top niya is polycarbonate, and then yung bottom is PA66. So, ayun yung characteristics niya. So, linear siya, guys, and sobrang gaan lang niya kasi 45 grams. And for my first impressions, smooth yung feel niya. Kung maririnig nyo dito. Pero syempre, bibigyan ko kayo ng sound test. Pero before that, silipin muna natin yung stabilizers niya. Okay? Kung lubed siya and everything. So, kulay puti yung stabilizers. Buksan lang natin. So, again, this is just an unboxing and first impressions. Okay? Pero gusto ko na rin pakita sa inyo lahat ng pwede kong ipakita na hindi naman kailangan ng further testing. Diba? Alright, so here, kulay puti yung stabilizers. There you go. Hindi ko pala natanggal yung sa spacebar. Tingnan natin kung may sound dampening sa ilalim. Okay, wala. So, in terms of the stabilizers, I can see a good amount of lubricant or lube sa stabilizer. Okay, sa full review natin, include natin yung teardown video and sisilipin natin yung quality ng stabilizer. Okay, pero dito, walang silicone dampener yung ilalim ng spacebar and wala ring foam dito. Syempre, budget keyboard lang naman to. Ang maganda rito, ang kasama niyang plate is polycarbonate. Kung makikita nyo, talagang may siya, may flex na nangyayari kasi malambot yung yung plate niya. So that's a good sign. Para sa budget keyboard na may polycarbonate out of the box, yun na yung kasing uso ngayon eh. Hindi na uso ngayon yung mga steel plate, 'di ba? Dati steel plate lang yung gamit nila. Ngayon, polycarbonate plate na. At least. Okay. Alright, so, tignan natin. On natin yung keyboard para magkaroon kayo ng idea kahit paano. Alright, so nagpalit muna ako ng lighting para mas makita nyo yung screen. So, sa homepage ng screen, meron tayong date, time, battery percentage, kung anong OS yung gamit mo. Tapos, meron tayong kung ano yung connectivity na current nakaset sa keyboard. So, currently, we're in 2.4 GHz dongle kung makikita nyo rito. So, gagamitin nyo yung knob para mag-cycle sa mga different options. So, here we have lighting effects. So, hindi ko na iisa-isa yung lahat ng lighting effects. Pero, meron tayong up to, wow, ang dami. Up to 19. Tapos, meron din tayong off. Tapos, pwede ka rin magpalit ng color, RGB, red, orange, yellow, green, blue, and purple. Okay? So, aside from that, meron tayong brightness, syempre, para sa, LEDs. Tapos, meron tayong speed. Tapos, volume. And then, of course, yung system. Doon ka nga pwede magpalit Windows and Mac.
Then aside from that, meron tayong language, Chinese and English, and meron tayong ito yung tingin ko, ito yung customizable logo. Pero explore na lang natin yan sa full review kasi it will take a lot of time pa. But yeah, we do have that. And after that, balik na tayo sa homepage. So, iniisip ko wala atang option for brightness ng screen, no? Pero at least madali siyang i-access using the knob. Super intuitive lang din. Binasa ko lang ng konti yung manual and nag-guess ko na rin agad kung paano gamitin. And para sa inyo na mayroong mga keyboards na may display, feeling ko maging familiar din to sa inyo kasi yung ibang mga budget keyboards, ganito rin yung gamit na display eh. So, hindi siya as vibrant and deep contrast as an OLED, pero for a 2,995 or 3,000 Philippine pesos na keyboard, para sa akin maganda na yung display nito. Alright, so let's go back. Alright, so all in all, for my first impressions, ang masasabi ko, ang ganda talaga ng white variant. I mean, kung ako ang bibili nitong Roxinag, ang pipiliin ko is white. Pero syempre, depende pa rin yan sa preference nyo, diba? Yung iba kasi gusto ng black. And of course, depende rin sa theme ng setup nyo. Ang maganda rito, kung bibili nyo yung pre-built variant, ang ganda rin ng keycaps na kasama. 3 yung kulay niya. Medyo nakaka-OC lang talaga yung different sizes ng ng font. Especially dun sa alphas niya, ang laki. Pero kung okay lang sa inyo yun, sulit na rin to for 3,000. Imagine, 3,000 pesos, meron ka ng keycaps and switches, tapos yung switches nyo, ang ganda pa. 'Di ba? 45 grams linear, tapos smooth pa yung actuation nyo. 'Di ba? Pompa yung yung stem niya. Polycarbonate and PA66 naman yung housing niya. So, bago ko bigay yung full impression ko, pakinggan nyo muna yung sound para ma-read nyo rin kung okay ba yung stabilizers and yung kabuuan ng keyboard. Yung proper sound test sa full review ko na lang gagawin. Pero for now, here's how the Roxinag Pro sounds. Tsaka maganda yung niya, yung feel niya bukod sa sounds niya. Maganda yung feel ng Roxinag or yung rack na na switch yung kasama dito sa keyboard. Smooth siya and masarap gamitin. Tapos yung stabilizers niya, okay din. Maganda. So, yun. Ganda ng tunog ng Roxinag Pro. Alright, so, yeah, again, if bibili ako nito, para sa akin sulit to kasi konti lang sa market or at least sa local market yung full-size keyboard, yung may numpad. Tapos meron ka pang knob, meron ka pang screen, tapos polycarbonate pa yung plate, meron ka pang magandang switch, okay pa yung keycaps. Ang kailangan ko na lang i-test dito is of course yung quality, yung longevity, kung wala bang lalabas na problema after a few weeks, di ba? That's why unboxing and first impressions lang itong video na to kasi gusto ko pa rin i-test kung okay ba yung keyboard. Okay? And syempre, ite-tear down pa natin sa ating review para makita natin yung construction niya, kung ano pa yung mga sound dampening, kung ano pa yung mga nasa loob. Pero for my unboxing and first impressions, para sa akin, good value siya at around 3,000 pesos. Maybe may mga ibang competitor na mas mura sa ibang brand, sa ibang bansa. Pero locally, ito yung isa sa mga decent option na pwede nyong bilhin kung naghahanap kayo ng full size with numpad, with volume knob, and screen. Alright, so para kumpleto lang yung details natin para sa unboxing and first impressions video natin para sa Roxinag Pro, ilalagay ko sa screen yung complete specifications. Pero para sa akin, ang pinaka importanteng features dito, south-facing yung PCB. Tapos pwede rin siya sa 3 and 5 pin. So kung gusto niyo gumamit ng mga PCB mount na switches, pwede rito. Tapos ang dami niyang sound dampening sa loob. Meron siyang, silipin lang natin dito, meron siyang EVA plate dampener. Meron siyang switch dampener, meron siyang PE film, meron pa siyang EVA PCB dampener sa ilalim, pati silicone dampener. So halos lahat ng modern dampeners andito na sa Roxinag Pro. And ganoon naman talaga lagi ang case pagdating sa mga budget keyboards na to. Lahat naman halos ng mga na-offer ngayon sa market is kumpleto na halos ng mga modern features. Ang kaibahan lang dito, ang lamang lang ni Roxinag Pro or ang lamang lang ni Rockgears is of course yung local warranty nila. Aside from sa mga curated na or mga pinipili nilang features na nilalagay sa keyboard nila like yung screen, knob, and kasama na rin yung Rockgears na branded na switches. So, may mga piling-piling differences when it comes to other brands pero yun nga, ang pinakapanlaban nila is local warranty. So, ayun lang. Aside from that,
tri-mode connectivity. Meron tayong screen dito na very intuitive gamitin gamit yung volume knob. Tapos ang dami ring options na pwedeng gamitin. Yung animation niya or yung mga logo na pwedeng gamitin dito sa full review na lang natin i-explore. Pati yung software niya, pati yung teardown experience sa full review na rin. And like I said, yung longevity niya, kung magkakaroon ba ako ng issue within a couple of weeks testing this keyboard. So, yun lang. So yun, sana na-appreciate nyo itong quick unboxing natin, and yung full review dito pa rin sa Tagalog channel natin. Okay, abangan nyo na lang maybe in a week or two. And yeah, so maraming salamat. Please subscribe pa rin sa ating main channel para dun sa mga international brands, para dun sa mga mas komplikadong i-test, and para sa mga budget brands and locally available products, dito yun sa Tagalog channel natin. So thank you very much for watching. Subscribe if you appreciate this video, and see you on the next one. Have a great day, guys. You're awesome.